Eto mga idol, magandang balita dahil talagang inaksyonan na itong flood control project nila. Itukoy na daw kung sino daw talaga ang papanagutin dito sa budget na bilyon-bilyon budget ng flood control, kung bakit nawawala daw ito. Kailangan daw talaga may mananagot. Sabi naman dito ng isang panayam ng leader ng mga buaya, kailangan ko kayong papanagutin sa lahat ng mga ginawa ninyong anomalya, kung bakit nawawala yung mga budget na bilyon-bilyon dito sa flood control, kaya nasisira itong mga tulay. Kaya ito mga idol, ang ganda-ganda ng balita nito. Ito, talagang may nagrereklamo na at aaksyonan daw talaga itong flood control, bakit daw nawawala. So pakinggan natin itong balita na ito, kung totoo ba talaga ito na merong mananagot. Ayan, panoorin po natin. Isang legal team ang binuo ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para tumutok sa mga maanumalyang flood control project. Bubusisiin nito kung gaano kalawak ang anomalya at pag-aaralan ang ihihaing kaso laban sa mga kontratista at mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa anomalya. Tiniyak ng Pangulo na hahabulin at kakasuhan ang nasa likod ng maanumalyang flood control projects na binuhusan ng pondo ng gobyerno. Samantala, ipasisilip din ng Pangulo ang ilang kalsada sa Baliwag, Bulacan matapos mapansin na manipis ang aspalto at lubak-lubak na ang kalsada na patungo ng Ghost Flood Control Project sa Barangay PL. Nais malaman ng Pangulo kung bakit sira-sira ang naturang kalsada. Ayon mga idol, ano ba sa tingin ninyo kung totoo ba itong mga sinasabi dito ni President Bongbong Marcos? Talaga bang paiimbestigahan niya itong nangyari sa flood control budget, kung bakit nawawala itong mga bilyon-bilyon na budget dito ng flood control? Sa tingin ninyo mga idol, gagawin kaya niya yon? Ibig sabihin, magkalaban na sila ni Tambaloslos kung gagawin niya yon. Alam naman niya kung sino yung founder dito sa mga buhayan na to. Kaya parang ang labo ata, ang labo talaga. Ang labo paniwalaan, napapaimbestigahan. Baka paimbestigahan lang yung mga kontraktor. Pero yung pasimuno doon sa taas, yung nagsabi na, ito, yan lang yung ano niya dyan sa ano, kasi yung price ng ano dyan, ganito. Sobra pa yung pinatong, halos sobras katong sa kalahati. Kaya ang hirap paniwalaan nito Alam mo naman alam na po ni PBBM kung sino talaga ang mga magnanakaw dito at gumagawa ng anomalya. Bakit kailangan mo pang sabihin? Ituro mo na, sabihin mo na agad, paimbestigahan mo yan. Kasi yan ang may hawak dyan sa balwarte nila, yan may hawak ng probinsya nila. Bakit hindi mo paimbestigahan lahat ng mga congressman kung saan nawawala yung mga budget ng flood control? Yun ang mahirap kasi kalyado mo. Kasi may parte ka rin. Yun ang ano doon. Kaya sinasabi mo para sabihin na oo, kumilos naman. Kaya lang, hanggang salita lang. Pero kung gusto mo talagang paimbestigahan, talagang pinapagawa mo na yan. Naglabas ka na ng statement na ito, ang lugar na yan, si ano may hawak dyan, papaimbestigahan yan, si ganito, si Pulano, si ganyan. Kaya yun talaga ang dapat gawin. Pero hanggang salita lang na mananagot talaga yung may may kinalaman dito sa anomalyang nangyari dito sa flood control. Nako, los yan. Kunwari lang yan. Kaya kayo mga kababayan, maniniwala pa ba kayo na walang alam dito itong Pangulo natin dito sa mga anomalyang nangyari dito sa flood control na yan? Alam niya yan kung gaano kalaki yung mga nakukuha nilang dyan, yung pera. Kahit dapat yung budget na pinatungan pa nga ng pinatungan. O, di ba? Kaya kalalaki-laki ng mga budget na nailabas, wala namang magandang proyektong nagawa. Kaya ito lang masasabi natin. Humanda kayo dahil mahuhuli rin kayo. Kaya ito na. Magpapasalamat na lang tayo sa ating mga kababayan, sa ating mga kababayang DDS dyan.
Yung mga sulit Duterte dyan, ipagpatuloy natin, paglaban po natin ang katotohanan. Yan lang po. Maraming salamat at saludo pa rin ako sa lahat ng mga DDS.